Magandang araw po sa ating mga kapatid, brothers and sisters, dito po sa ating bahay-sambahan. Welcome po sa ating banal na pagsamba ngayong linggo ng umaga. Sa mga narito po sa loob ng simbahan at sa mga nakikiisa po sa atin online, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay ngang ito ang araw na ginawa ng ating Diyos. Tayo'y magalak at magsaya sa araw na ito. Ngayong umaga, sama-sama po tayo magpupuri, magpapasalamat at magbubukas ng ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos at Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kung kayo po, meron po tayong mga kapatid na bago lang po dito sa ating bahay-sambahan, wini-welcome po namin kayo. At nawa po ay maramdaman niyo po ang init ng pagtanggap ng ating Panginoon dito po sa ating bahay-sambahan. At ngayon naman po, bago po tayo magsimula, maaari po namin i-request ang inyong mga mobile phones or gadgets na i-lower the volume or i-silent mode po para hindi po tayo makadistract sa ating mga katabi. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang tayong lahat na tumayo at manalangin para po masimulan ng ating pagsamba. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga na may pusong nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pribilehiyo po na kami muling mapagkasama-sama upang sumamba at magpuri sa inyong banal na pangalan. Inaanyayahan po namin kayo, Panginoon, na manguna po sa aming kalagitnaan. Kumilos po kayo sa bawat bahagi po ng pagtitipon nitong Sunday service. Ang aming pag-aawit, ang pananalangin po, ang pakikinig ng inyong salita, at sa aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Alisin niyo po ang anumang humahadlang sa amin upang lubos na maranasan ng inyong presensya at mensahe ngayong araw na ito. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang bawat bahagi ng aming gawain ngayon. Ang lahat po ng ito ay inaalay namin sa inyo bilang handog ng aming pagsamba. Kayo po ang humawak ng bawat bahagi pong ito ng aming Sunday service. Kayo po ang aming itinataas at pinapangaral sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Tayo po muli ay sama-samang mag-aawitan at magpupuri, sasamba sa ating Panginoon. Habang inaawit po natin ang unang ating awitin, ay umikot po tayo at batiin natin ng magandang umagang ating mga kapatiran. Tunay na masaya kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit na papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tunay na masaya kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tag-ulan man o tag-araw, tanging pangalan mo aming. Iyan ay si Jesus! At sa ating nagmahal, tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos.
tunay na masaya, tunay na masaya. Kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsama sa dakilang pangalan niya. Tag-ulan man o tag-araw, tag-ulan man o tag-araw, tanging pangalan mo aming Isisigaw. Jesus! Tanging si Jesus lamang. At sa aking nagmahal, tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos. Tunay na masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at magsama sa dakilang pangalan niya. Sa dakilang pangalan niya. Sa dakilang pangalan niya. Amen! Talagang tunay na masaya kung tayo'y sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Ating pasalamatan ang ating Panginoon. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Tapat ka kailan paman, hindi mo ako iiwan. Mga pangako mo'y aking pangahawa. At ang iyong mga salita, Panginoon, Ang salita mo ay laging maaasahan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, tinubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, ika'y papupurihan. Sabihin natin, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Tapat ka kailan paman, hindi mo ako iiwan. Ang mga pangako mo'y aking pangahawakan. At ang iyong mga salita, ang salita mo ay laging maaasahan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, nilubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, kay papupurihan. Hallelujah! Sabihin natin, Diyos na dakila. Diyos na dakila. Diyos na
puno ng pagpapala. Karapat-dapat na siya'y pasalamatan. Ngalan niya ay aking itataas. Itaas natin ang ating mga tinig. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, inubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, ika'y papupurihan. Ika'y papupurihan. Ika'y papupurihan. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po tayong umawit at magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, O aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Tayo po'y umawit. Salamat sa iyo, kailan may di ka nagbago. Salamat sa iyo, Salamat sa iyo. buhay ko'y alay sa iyo. Ikaw lang ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang dapat papurihan, Dapat papurihan. O Panginoong Jesus. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, O aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Ikaw lang ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang dapat papurihan, O Panginoong Jesus. O Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang nagbigay ng tunay na pagmamahal.
Awitin natin, ikaw lang, ikaw lang, ang nagmahal ng tunay na walang kabantay. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, dapat papurihan, o Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, dakilang pangalan na pagkailan pa man. Panginoong Jesus, dakilang pangalan na pagkailan pa man. Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Talagang walang ibang pangalan na pupurihin kundi ang Panginoong Jesus. Wala kang katulad, wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Wala kang katulad. Wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw lang, ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus. Panginoon, walang ibang pupurihin at sasambahin kundi ang iyong pangalan. Iyan ay ang Panginoong Jesus. Oh, ikaw lamang ang aking
Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus. Oh, ikaw lamang aking pupuri. Yan ay ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin at sasambahin. Hallelujah, hallelujah. Ibigay po natin ang mataas na papurit palakpak sa ating Panginoon. Sigaw natin, hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po yung makakaupo na. Ngayon po ay dadako tayo sa isa sa mahalagang bahagi ng ating pagsamba, ang pakikinig po sa salita ng Diyos. Atin pong ihanda ang ating mga sarili habang tinatanggap po natin ang mensahe mula sa lingkod ng ating Diyos. Inaanyayahan po namin kayo, atin pong ipanalangin ng ating mahal na Pastor Megs. Aming Ama sa Langit, itinataas po namin sa inyo ang aming Pastor Megs na ngayon ay maghahandog po ng inyong salita. Punuin mo po siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ibigay mo po sa kanya ang karunungan, ang kalinawan ng isip at tapang upang maiparating po ng tapat ang iyong kalooban. Gabayan mo po ang kanyang mga salita upang ang bawat pangungusap ay maging inspirasyon po at makahaplos po at makapagbago sa amin pong mga tagapakinig. Alisin mo po ang anumang pag-aalinlangan o pagkakagulo sa kanyang mga isipan. Palakasin mo po ang kanyang espiritu. Nawa ang kanyang pangangaral po ay magdulot ng pag-asa, pagtutuwid at paglakas po sa aming lahat. Gamitin mo po siya, Panginoon, upang mapalayo po kami sa anumang kasalanan. At gamitin niyo rin po siya upang mapalago po ang aming bahay, iglesia, at maiparangal po ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sabi nga po, isang magandang buhay. Amen po ba? Isang magandang buhay kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Sa mga nagdaang araw, talagang ramdam na po natin yung init po, no? Pero purihin ang Panginoon kasi tayo po dito, may aircon tayo, may electric fan. Marami sa Marikina, sa ibang mga churches, ka-electric fan lang din po sila. Tayo, mapalad ho tayo. Tapos gayon din, pag nakikita natin, pag bumabiyahe tayo, maaaring ilan sa atin dito, bumabiyahe sa katanghaliang tapat, nakasakay sa ating mga sasakyan. Purihin ang Panginoon kasi pag nakita ho natin yung mga kababayan ho nating nag-aabang ng sasakyan, nakapila sa initan, talagang mapapapraise the Lord ka. Kasi andun pa rin ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Minsan makikita natin, yung iba, parang meron na silang bagay na inaasam-asam ng ibang tao, pero tayo, inaasam-asam pa rin natin yung mga bagay na masihigit pa sa ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi yun yung nature natin eh. Sabi nga po, di ba, parang wala tayong
sinasabi na kakontentuhan. Kaya nga 'di ba po, may mga pagkakataon na binibigyan na ng blessing, naabutan na ng blessing, nagtatanong, ito lang. Or nabigyan na ng ayuda, nagtatanong, bakit ito lang? Tapos yung mga kababayan natin or ilan sa atin dito, nasabi nga, yung mga nasa middle class, nagre-reklamo din. Sila nga naman daw ang numero uno or nakararami na nagbabayad ng buwis, pero ni minsan parang hindi daw sila nakakatanggap ng biyaya na nagmumula sa gobyerno. Pasalamat pa rin ho tayo kasi nabubuwisan tayo. Isa lang ang ibig sabihin nun. May pinansyal na pagpapala tayong natatanggap sa pamagitan ng trabaho na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang bawat isa ho sa atin dito, tiyak, inaasam-asam naman ho natin at maraming makakapagsabi na ang buhay na magandang buhay ay ating nararanasan na. Amen po ba? Kasi tayo ay may kasapatan kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay dinako nyo sa lugar na ito, sa aming bahay-sambahan ng nasa maayos sa kalagayan at nasa maayos sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa buong linggo nagdaan na kami, Panginoon, ay inyong pinatnubayan, ginabayan, inilayo sa anumang mga kapahamakan. At salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa oras na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, panalangin po namin, Lord, ng mga salita mo na aming babasahin sa aklat po ng Hebreyo, ay magsilbing buhay na paalala po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na malayong kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan ng bawat isa na naririto ngayon na makakapakinig ng iyong salita. Gayon din, Panginoon, ang mga kapanood ng Sunday service na ito. Dalangin namin, Lord, na ito ay aming malakaran, Panginoon, makita sa aming buhay. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan, katapangan, upang maipahayag ko ang mensahe mo sa bawat isa sa mga kapatiran, maging sa inyong lingkod ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreyo 11:32 hanggang 34. Ang sabi po dito, magpapatuloy ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Verse 35, dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa paghihirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit, at meron ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat dapat sa kanila ang daigdig.
nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Verse 39, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap na malibang kasama tayo. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagbasa ng kanyang salita. Sabi nga sa ating binasa, mas mabuting buhay. At alam ko po na ang bawat isa sa atin dito, kung ano man po yung sitwasyon ho natin na kinakaharap ngayon, mas masasabi pa rin natin na nandun pa rin tayo sa mas mabuting buhay natin noon. Wala naman ho sa atin dito na patuloy na naglilingkod sa Diyos, patuloy na sumusunod sa Diyos, lalong humirap ng humirap ang buhay. Marami sa atin ang talagang nakaluwag-luwag sa buhay. Marami sa atin ang gumaling, marami sa atin ang natanggap sa mga trabaho, marami sa atin na nag-umpisa ng negosyo, na bankrupt, dumaan sa mga matitinding pagsubok, dumaan ang pandemya, pero purihin ng Panginoon, naririto pa rin ho tayo. Bakit po? Kasi nakita na natin ang mabuting buhay. Somehow, binigyan na ho tayo ng sneak preview ng ating Panginoon. Kumbaga, may pinaramdam na sa atin ng konting langit. Kaya tayo naririto, hindi dahil obligasyon nating dumalo, bagkos gutom tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito ang nagbago sa atin. Ang liham sa mga Hebreyo ay isinulat para sa mga tao noong panahong iyon ay nakakaranas ng pag-uusig at matitinding pagsubok. Para sa kanila, ang sumuko ay tila mas madaling piliin. Ngunit hinimok sila ng may akda na magtiis sa gitna ng paghihirap dahil sa pag-asang dulot ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Kasapatan kay Kristo. Ang mga ito ay tiyak at maaaring panghawakan ng mga mananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil kay Kristo, kahit pa maranasan natin ang pagdurusa at kamatayan, maaari tayong muling mabuhay patungo sa isang mas mabuting buhay. Ano nga ba ang itsura ng mas mabuting buhay kay Kristo? Una, ang mas mabuting buhay ay higit pa sa tagumpay na ating nararanasan sa buhay na to. Baka ilan ho sa atin dito o nakikita natin sa mundo na ating ginagalawan ay paisi-isi na sila. Bakit? Kasi yumayaman na sila. Or maaring nakamit na nila yung pangarap nila sa buhay nila, kaya paisi-isi na sila. Pero ano ang sinasabi? Ang mas mabuting buhay ay higit pa sa mga tagumpay na ating nararanasan sa buhay na ito. Sabi nga po sa verse 32, magpapatuloy ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos, napaamo nila ang mga leon. Napatay ang mga naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Purihin ang Panginoon. Ang Hebreyo 11 ay madalas tawaging bulwagan ng pananampalataya, sapagkat isinasalaysay nito ang mga kwento ng mga lalaki at babaeng namuhay, nagtyaga at nagtagumpay sa pamagitan ng kanilang pananampalataya.
Mayroon silang mga makapigil hiningang kwento ng mga tagumpay at kahangahangang mga gawa. Bagamat kahanga-hanga ang mga tagumpay, hindi sila ang pinakalayuni ng ating pananampalataya. At hindi rin dito lamang umiikot ang mas mabuting buhay. Na kanino ba dapat umiikot ang ating mas mabuting buhay? Kay Kristo. Kasi kay Kristo may higit pa. Kung tayo ang tatanungin, paano nga ba natin mararanasan ang tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya? Lahat po tayo dumaan ho sa matinding pagsubok po nung pandemic, ano? Kaya tong krisis na ating kinakaharap, masasabi ho nating kayang-kaya yan. Malalampasan natin yan. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Unlike po nung pandemic, di ba? Parang ang daming uncertainty. Walang trabaho, baksak ang negosyo, tapos yung health issues pa, lalo na sa mga nakatatanda, na dati parang nagkaroon tayo ng pananaw na pagka nagka-COVID ka, yari ka na. Pero grabe, no? Ilang strain ho yung dumaan. Bagamat meron ilan sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kapatiran, na nung panahon ng pandemic, talaga namang nakita natin na, ay, totoo talaga ang COVID. Kasi yun yung naging kadahilanan ng kanilang pagpanaw. Pero purihin ang Panginoon. 6 na taon na ang lumipas. Naririto pa rin ho tayo. Pinagkulang ho ba tayo ng Diyos? Purihin ang Panginoon, ano? Kaya kung ano man yung mga problema dumadaan ho sa atin, yung krisis na mga ating kinakaharap, isa lang ho ang dapat natin gawin. Luhod tayo sa Diyos, manalangin, magpuri at magpasalamat at patuloy na ipanalangin ang ating bansa dahil alam natin hindi tayo iiwan o pababayaan ng ating Panginoon. Maaring hindi ho natin nakikita sa ngayon yung magandang buhay na inaasam-asam natin, pero one thing for sure, kung may Kristo ka sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mararanasan mo ang mas mabuting buhay. Dito pa sa lupa, hindi. Doon po sa eternal na buhay. Iyon po yung binabago sa atin ni Lord, no? Yung perspective natin sa buhay. Sabi nga nila, sa dami ng mga pangyayari, magpapasalamat ka na lang sa Diyos. Kasi, ang lagi mong titignan, hindi yung mga taong nakakaangat sa iyo. Ang lagi mong tignan, yung mga taong hindi nakatanggap ng kagaya ng mga biyaya na material na natatanggap mo ngayon. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, sabi nga, mas mabuting buhay ay higit pa sa pananampalatayang nagbibigay ng lakas upang magtiis sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito. Sabi nga po sa verse 35, may mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. 37, ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga iba, sa ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Sa kabilang banda, ikinwento ng Hebreo 11 ang buhay ng mga lalaki at babae sa pamagitan ng pananampalataya ay nagtiis ng sari-saring pagsubok at paghihirap. Kayo man po ngayon, kung meron man kayong matinding pagsubok na pinagdaraanan, ito man ay pinansyal, ito man ay sa kalusugan, lagi po natin iisipin, ang Diyos po hindi natutulog. Andiyan po siya, nakikita ang ating sitwasyon. Maaring hindi lang ho natin nakikita kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay at maaring hindi rin natin alam kung ano ang plano ng Diyos, pero one thing for sure, mahabagin ang ating Diyos. Kaya patuloy lang ho tayo.
Na kumbaga, na patuloy lang tayo na manalangin sa Diyos. Bigyan tayo ng kakayahan na kagaya nung ibinigay ng Diyos sa panahon ng mga Hebreyo. Bigyan tayo ng kakayahan na tayo nito na manatili, matatag sa harap ng naantalang tagumpay. Promotion, hindi pa rin dumadating, tuloy pa din tayo kasi kay Kristo tayo nakatingin. Pagkatalo, may itinuturo ang Diyos sa iyo, kaya ka natalo ngayon. Kaya hindi niya ibinigay ang tagumpay sa iyo. O maging sa kamatayan man. Bakit? Kung namatay man tayo ngayon, or mamatay man ako ngayon, hindi ko man nakamit yung aking inaasam, or yung mabuting buhay o magandang buhay dito sa lupa, nakakasiguro naman ako na andoon ang salita ng Diyos. Dahil tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon. At alam kong kayo rin. Kaya nga po, nandito kayo ngayon gutom sa salita ng Diyos. Hindi dahil niyaya ng nanay o ng tatay, hindi dahil may tungkulin sa simbahan, bagkos naroroon yung gutom upang mas lalong lumalim sa pananampalataya. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay pansamantala lamang kung iahambing sa mas mabuting buhay na ipinangako sa mga may pananampalataya at nananatili kay Kristo. Kung tayo po ang tatanungin ngayon, paano nga ba natin hinaharap at pinagtitiisan ang mga paghihirap na ating nararanasan? Alam ko naman po na ang bawat isa sa atin dito, may kanya-kanya ho tayong gera na kinakaharap. Maaring sa pamilya, maaring sa trabaho, maaring sa negosyo, o sa komunidad na inyong kinikilusan. Pero yan ay temporal lamang. Hindi man ho natin makuha yung katagumpayan dito sa lupa. Ang maganda, yung buhay na eternal, yung buhay na walang hanggan, yun dapat ang ating inaasam-asam sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kamakailan lang po, bago matapos, nung mid-month lang po, kinausap po ako ng aking boss. And sabi nga po, sa mundo na ating ginagalawan, ang isa lang naman din ho ang permanente din dyan, yung pagbabago. Last year, from Isabela, na-assign po ako dito sa Marikina area. Lahat po ng franchise store dito sa Marikina, yan po yung nai-assign sa atin, sa Antipolo, sa Pasig, sa Taguig. Yan po yung nai-assign sa akin. Talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Bakit po? Kasi pag araw ng coding, hindi ko po problema. Kasi pupunta lang ako ng Antipolo. Pupunta lang ako dyan sa Balante. Binibiro nga po ako Gulat sila, dumadating ako, naglalakad lang ako Pauwi, lakad lang din. Kasi sayang din yung steps. Ganon ka-conveniente yung inassign po sa akin. Pero purihin ng Panginoon, last week lang kinausap ako, ang i-assign na ho sa akin, yung Baguio, then part of Bulacan. Parang, ang hirap, sabi ko, malalayo na naman ako. Yung biyahe po from NLEX hanggang Rosario, La Union, it will take you 2 hours kung hindi ka o-over sa speed limit. Parang sabi ko, ito na naman. Tapos biglang pinakita sa akin ni Lord, may trabaho ka, di ba? Ay, opo, Lord. Salamat po, may trabaho po ako. Magrereklamo pa ba ako? Ba't ako napalayo? Sabi ko, may aral na ibinibigay sa akin ng Diyos. Bakit ako muli ilalayo sa area ko? Comfort zone Parang kung kailan nga naging malapit ka, dun nga hindi ka nagiging consistent na nakakadalo ng dawn prayer. Unlike nung dating bumabiyahe ka ng Isabela, 10 oras sa pagmamaneho. Nakakapanalangin ka. Sabi ko, nga Lord, no? Kasi sa haba nung NLEX, sa haba nung TPLEX, SCTEX, yung buong diretsyong yon, alam niyo po, wala akong ibang kausap kundi ang Diyos. Nagpapasalamat ako, parang ipina-flashback ni Lord yung mga bagay na pinagdaanan namin, ng pamilya namin, at naka-highlight doon yung kanyang grasya. Tapos ngayon pa ba ako magre-reklamo? Sabi ko, Lord, thank you Lord
Hindi mo pinahintulutang malayo ako sa iyo. Pilit niya akong inilalapit at inilalapit. Kasi minsan, maiisip nyo rin ho, or hindi natin namamalayan, may mga bagay na tayong nakasanayan na, tapos biglang mawawala sa iyo, kaya parang ang hirap. Pero yung perspective na ipinagkakalob sa atin ng Diyos, yung lesson na gusto niyang ibigay doon, hindi kagad kasi natin nakikita. Human nature, ang lagi nating iniisip, kung ano yung outcome. Balikan ho natin dun sa mga tao na namuhay noong panahon ng mga Hebreyo. Ang tindi nga ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan eh. Pero nanatili sila sa pananampalataya. Bakit? Kasi alam nila na may mas mabuting buhay, may mas magandang buhay na nag-iintay para sa kanila. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, mas mabuting buhay. Sa huli, ay walang hanggang buhay na kasama si Kristo. Sabi po sa verse 39 to 40, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Purihin ang Panginoon. Si Mima po, 7 taong dinala niya yung pagdadialysis. At bago pa ho siya magdialysis, nag-early retirement si Mima. 55 years old po siya noon. I think that was 2005. Masasabi ba nating nakantam niya yung kagalingan na dito sa lupa? Hindi. Pero inaasam-asam niya yung mabuting buhay na nakalaan sa kanya. Sa mga mahal niya sa buhay, parang, siyempre sa una talagang mamimiss mo. And until now, everyday, pag umuwi ho ako, namimiss ko yung nagte-text ng Bin. Uwihan mo naman ako ng palabok, yung sa Jollibee. Sabi ko, Mima, talagang sa Jollibee, ha? Ayaw mo ng spaghetti ng McDo? Diba, anak, wala na akong load. Sisendan. Mimiss ko yun. Yung, nak, daan ka rito, nagluto ako. Namimiss ko yun. Pero purihin ng Panginoon, kung magiging selfish ako, iiyak na naman ako. Pero hindi eh. Bakit? Kasi kasama na niya ang Diyos. Magiging selfish ako kung sasabihin ko na, sana in-extend pa ni Lord. Sana, medyo, alam mo yun, yung lumakas siya. Hindi niya nga natanggap yung kagalingan physically dito eh. Pero yung kanyang spiritual na kagalingan, natanggap niya. Bakit? Kasi nanalig siya kay Kristo eh. Sabi ko nga po, pag bumabalik ho sa akin, 8 o'clock, 7 o'clock na wala si Mima, no? Tapos nung kinuha ho siya ng purinarya, ando lang siya sa isang parang storage room. Hindi naman sa freezer, ninang eh. Pero yung itsura niya, ina-expect ko kasi, pag binuksan siya uli, yung typical na alam natin itsura ng taong wala ng buhay, si Mima namumula-mula pa rin yung ano niya, parang namutla ng konti, pero wala nagbago sa oran niya. Kaya sabi ko, talagang God is good, buhay ang Diyos. Kasi si Mima may kapayapaan. Kahit na naranasan niya yung physical na kahirapan, pero nandoon yung presensya ng Diyos na pinapakita doon na basta na kay Kristo kayo, siya ang inyong kasapatan. At hindi na tayo maghahanap pa ng iba pa. Natapos ang Hebreyo sa pagbibigay ng isang paalala sa mga mambabasa. Sa kabila ng kanilang kahangahangang pananampalataya, hindi pa nila nasilayan ang ganap na katuparan ng pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Kung loloobin ng Diyos na i-rapture na tayo ngayon, bakit hindi? Di ba po? Pero, siyempre, inangasam-asam din natin yan na tayo dito sa buhay natin na may experience natin yun. Pero kung hindi man loobin ng Diyos at dumating ang takdang araw na tayo tatawagin niya, yun yung isang napakagandang dapat nating asam-asamin. May naghihintay pang mas mabuti sa kanilang inaabangan sa pamagitan ng pananampalataya, ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sa ngayon, tayo rin ay umaasa at
tumatanggap ng pangakong ito sa pamagitan ng pananampalataya na natapos na gawain ng ating Panginoong Hesus. Higit pa sa pansamantalang pagdurusa o kaligtasan sa mundong ito, taglay natin ang pag-asa, ang muling pagkabuhay, at ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Ituon natin ang ating mga mata sa Kanya at panghawakan ang pananampalatayang nananatili, makita man natin o hindi ang resulta nito dito sa ating mundong nilalakaran at masagot man o hindi ang ating mga panalangin. Purihin ang Panginoon. Recap po tayo. Sabi nga, mas mabuting buhay. Sabihin po natin, mas mabuting buhay. Ang mas mabuting buhay ay higit pa sa mga tagumpay na ating nararanasan sa buhay na ito. Sabi nga, ang mas mabuting buhay ay higit pa sa pananampalatayang nagbibigay ng lakas upang magtiis sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito. At ang huli ay walang hanggang buhay na kasama si Kristo. Yan ang mas mabuting buhay. Sa ating pagtatapos, sabi po sa Hebreo 12:1 hanggang 2, kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin. Kanino? Kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po, kapag tinitignan natin ang araw-araw na buhay mula sa makamundong pananaw, maaari itong magmukhang napakabigat at nakakapagod. Naghahanap tayo na kung paano natin ito matatakasan o nais na lamang nating maglaho pag gano'n na ang tindi ng ating kinakaharap. Napapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Ngunit hindi ito ang layunin ng Diyos para sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Tayo ay tinawag upang mamuhay ng may tagumpay na walang takot. Ang ating Panginoong Jesus ang may huling salita 2,000 taon nang nakalipas at ang kapangyarihang iyon ay buhay at kumikilos pa rin hanggang sa ngayon. Sa kanyang muling pagkabuhay, winasak na ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at ang parusa nito, ang kamatayan, ang ating mga buhay. Dahil sa kanyang tagumpay, maaari rin nating maranasan ang tagumpay na sa ating mga pang-araw-araw na hamon, walang problemang masyadong malaki o problemang masyadong maliit para sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa aral na binagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, sa aklat po ng Hebreo 11:32 hanggang 40. Salamat, Panginoon, dahil binuksan mo ang aming spiritual na paningin, spiritual na pananaw, na makita namin ang mas mabuting buhay na nag-iintay sa amin sa buhay na eternal, Panginoon. Na ang aming tuon at pansin, Panginoon, hindi po nakatuon sa mga material na mga bagay na naririto sa mundo, bagkos sa gantimpalang ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, sa panalangin po namin na maisapamuhay po namin ang mga salita mo, makita sa aming mga kilos at gawa at pananalita na anuman ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, kami man po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman o nasa maayos na kalusugan, kami man po, Panginoon, ay nakaluluwag financially o nasa panahon ng kagipitan lamang, patuloy, Lord, na kami ay magbibigay ng papurit, pasalamat at pagsamba. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi po ito, mundong ito ang aming titiran,
bagkus sa iyong kaharian. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Ngayon po ay hawakan naman natin ang ating mga kaloob upang maipakita natin ang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat po Panginoon sa isang pagkakataon na naman na kami ay gagamitin mong daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Bago po kami magkaloob, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Pakalinisin mo po ang aming mga puso upang ang mga kaloob na ito ay maging mabangong samyo sa inyong harapan, O God. Tinuro mo po sa amin, Lord, sa lumang tipan na ibigay namin ang isang kasampung bahagi sa inyong ubasan, O God. Subalit, tinuro mo sa amin, O God, sa bagong tipan na higit pa, O God, na kami ay magkaloob na may pag-ibig, hindi napipilitan ayon sa dikta ng aming mga puso, hindi dahil sa kailangan, kundi may kagalakan at pag-ibig. Dahil minamahal mo, O God, ang nagkakaloob na may pag-ibig, Panginoon. Pinakita mo sa amin, sa inyong mga salita, na kayo, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa amin, binigay mo ang inyong anak upang kami ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, O God. Itinuro sa amin, nakita namin, Panginoon, ang halimbawa ng mga taga-Macedonia, O God, na sa kabila ng kanilang kahirapan, sila ay nagkaloob na may kagalakan upang matugunan ang pangangailangan sa inyong iglesia, O God. Tinuro mo sa amin ang halimbawa ng isang balo na ang natitinira niyang dinaryo ay binigay niya sa inyong ubasan, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil sabi nga po, we can give without loving, but we cannot love without giving, O God. Tunay nga, Panginoon, naturuan mo kami na magkaloob ng may pag-ibig, O God. Maraming salamat, Lord, dahil kung nais po namin na humaba ang aming buhay, ibigay namin ito sa inyo. Kung nais namin na palawakin ang aming mga tinatangkilik, ipagkaloob namin ito sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa karunungan at katalinuhan ng bawat magkakaloob. Maraming salamat sa mga daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, O God. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga trabaho, sa mga negosyo, O Lord. Sa mga wala pa pong trabaho, dalangin namin, O God, na kayo po ang magkaloob nito upang maging daluyan din sila ng iyong pagpapala, O Lord. Dalangin din po namin, Lord, na ang mga kaloob na ito ay magamit sa ikalalago ng iyong ubasan, O God. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang mapagpala sa aming pagkakaloob, makita namin ang aming katapatan sa pagmamahal sa inyo, O God. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Buong puso ay aking inaalay, ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, hanggat ikaw ay susunod, ay aming Diyos. Hallelujah. Pagpapala mula sa iyo,
Sa oras naman po ito, atin pong kilalanin at batiin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kaarawan at anibersaryo. Ngayon po, April 30, happy birthday Sister Linda Bilog. Ay, isa lang palang celebrant natin for this week. Ngayon po, inaanyayahan po namin si Sister Linda or any representative po para po siya ay ating ipanalangin. At gayon din po, ipanalangin din po namin yung mga kapatiran na online na hindi po natawag sa birthday and anniversary. Okay, let's close our eyes and pray. Aming mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa buhay ni Sister Linda at sa pagsama po sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Panginoon, ang kanilang kaarawan po ay pinupuri namin. Ang regalo pong buhay at paglalakbay na pinamunuan mo po sa kanila. Patuloy mo po silang pagpalain at mabuting kalusugan, karunungan at pusong laging lumalapit sa inyo. Tuloyin niyo po sila na tawagin sa inyong gawain at maging fruitful po ang kanilang mga buhay. Pagkaloob mo ang inyong pabor, Panginoon, kapayapaan at mga pagpapala sa kanilang buhay, sampu po ng kanilang henerasyon, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po para sa announcement, Sunday Bible Study, 9:30 a.m. po, dito po sa ating bahay-sambahan. And on May 3, ang maglilid po ng ating Bible study si Sister Linda Bilog. Ang ating pong presider ay si Brother Boy de los Reyes. Sa ating tithes and offering, si Brother Vic Soriano. Sa flower bringer naman po ang si Brother Boy at Resas and family. And ang atin pong element bearer, si Sister Emmy Melendez and Sister Wendy Melendez, Sister Baby Mendoza and Sister Alice De La Rosa, Sister Marlene De Los Reyes, Sister Linda Soriano, Sister Malu Loklokan, Sister Angelo Loklokan. And inaanyayahan po namin kayo sa Bible study every Wednesday po, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. Yan, antabayanan niyo po and may notification po yan kapag po nag-start na. And for the prayer meeting, every day, 5 a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m., via Facebook Messenger. Join us and be part of the prayer circle. And for those who are not yet part po, inaanyayahan po namin kayo na makisama po sa gawain ito. Please coordinate po sa ating mga pastor or Sister Emmy, Sister Ninang Irma, para po maka-join po kayo. At para po sa ating further important announcement and final prayer, tinatawagan ko po si Pastor Archie. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala ng dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. O Panginoong Diyos, ang panalangin ni Jabez ay patuloy naming pinangahawakan. Nakita ko po mismo personally, Panginoon, kung paano kumilos ang panalangin na ito, lalong-lalo na sa lahat ng mga negosyante po sa church na ito, sa lahat po ng kanilang mga trabaho, sa lahat ng mga promotions, at sa lahat po, Panginoong Ama, ng mga tinatangkilik namin, lalong-lalo na sa larangan po ng pananalapi. Inuuna ka namin, Panginoong Ama, sa lahat po ng mga pangangaral, ng mabuting balita. Hindi namin, Panginoong Diyos, hinahaluan ang anuman pong mga sangkap na makakalason ang mga salita mo sa pulpito na ito. Kaya naman nais mo, Lord, na pagpalain ang lahat ng mga tao, Panginoong Diyos, na tapat pong naglilingkod sa inyo. As I pray right now, the prayer of Jabez, Panginoong Ama, alam ko po, tutugunin niyo po ang panalangin na ito. O Lord, napakaraming negosyante po sa church na ito. At sa panalangin na ito, Panginoong Ama, purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Ikaw ang kikilos, Panginoon, na talaga pong bubuksan mo ang pintuan, ang bintana ng langit, Panginoong Ama, na talaga pong bubuhos ang isang maganda, mabuting buhay, hindi lamang po sa pinansyal na aspeto, kung hindi sa lalim na mga aral na ipinapahayag, lalong-lalo na sa mga uhaw at gutom na mga kaluluwa. Panginoong Ama, dinadalangin ko po muna ang prayer po ni Moses para sa bawat isa na naririto. Lord, protection nito, kagalingan at patuloy na pag-iingat. Patnubay po sa lahat ng inyong pong mga anak. Gaya ng sabi po ni Moses sa buong Israel, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. And please, Lord, honor this prayer as I pray this, Lord, sa lahat ng mga kalalakihan, mga naghahanap buhay at negosyante po ng church na ito. I pray the prayer of Jabez right now upon their receiving, Lord, of all this blessing. Oh, that you will bless us, O God, enlarge all our territories. Oh, that you will let your hands be upon us, O God, that you're going to keep us away from harm, that we will not feel any pain, and that you are going to answer our prayer. At gaya din ng panalangin ni Haring David, Panginoong Ama, tanggapin nawa po ng bawat isa ang lahat ng kaganapan na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Ayan, natapos na naman po tayo sa ating gawain. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay umawit. Walang ibang pangalan, ibang pangalan, tanging papupurihan tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig ay wagas. Jesus, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan, ibang pangalan, tanging papupurihan tanging papupurihan sa aking buhay. Panginoon, ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig ay wagas. Siya'y si Jesus, minsan pa, Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay magkita-kita next week. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Aking isisigaw, aking ihahayag, siya'y si Jesus.
Jesus,